Pigain mo yung gata, senyorito. Malakas ka naman, di ba? Sabi ko na itinulak ito sa harap ng malaking batya na may lamang sapal ng niyog. Kita ko pa ang paglukot ng mukha nito. Gusto kong humagkikik dahil sa ekspresyon na sumilay sa gwapong mukha ng amo ko. Tila ba bagong nakadiskubre ng mga bagay-bagay. Ano ang gagawin ko dito? Inosenteng tanong nito na nakanguso. Oo nga pala. Muntik ko na ngang makalimutan. Lahat ng mga nakikita nito ngayon, lahat bago sa paningin nito. Nakangiting lumapit ako dito. Ganito lang yan. Kumuha ko ng isang kumpol ng sapal tapos piniga. Natagpuan ko ang sariling tinuturuan sa senyorito Calix sa nakasanayan kong gawin. Di naman to kumontra, sa halip nagkusa tong sumunod sa mga sinabi ko. Ginaya lang ang ginagawa ko. Nagpipiga rin to at sadyang nakalimutan ko ang iba pang gawain at sinabayan to sa ginagawa. Minsan napapasulap ako sa mukha nito. Kita ko tuwang-tuwa to sa ginagawa namin. Ganon ba talaga to kabagot sa buhay? Para kasi itong bata na naglalaro at sa natunghayan ko hindi ko masukat ang mga ngiti nito sa labi. Dahilan upang mapangiti rin ako. Isang simpleng Calix na nakikita ko sa oras na yon. Calix na nakasuot ang simpleng damit at hindi mamahalin. Calix na may tinatagong magandang ngiti sa labi. Patuloy namin na piniga ang gata hanggang sa mangilan-ngilan na lamang ang naiwan sa batya. Hanggang aksidenteng masagi nito ang mga kamay ko dahil konti na lang ang dara sa loob ng batya. Kapwa kami natigilan. Hawak na senyorito ang palad ko na may gloves. Halos magkasabay kaming napaangat ng titig sa isa't isa. Ayaw na naman ang kaba sa dibdib ko at halos mabingi nga ako. Nanigas ako at hindi ko na maigawang ilayo ang palad ko na hawak-hawak nito na mga sandaling iyon. Narinig ko na lang ang tikim nito dahilan upang makabawi ako sa tindi ng tibok ng puso ko. Do I have to hold your hands too? Wala sa oras na tanong nito. Napamulagat ako at dagli na nilayo ang mga palad sa palad nito. Kahit nakasuot pa kami ng pawang gloves, dama ko pa rin ang init na hatid noon. Tapusin mo yan, senyorito. Dali kong utos nang makabawi. Tarantang tumalikod na ako. Paraan ko yon upang itago ang pamumula ng pisngi ko. Hiyang-hiya ako na hindi ko rin alam ang dahilan. Kainis talaga tong amo ko. Grabe ang tensyon na binigay sa pagkatao ko. Miminsan palihim kong sinusulyapan to. Nakatalikod to sa gawi ko at pinagpapatuloy ang ginagawa. Di ko may palagay ang sarili at kanina pa tinatambol ang puso ko. Sunod-sunod ang pagkawala ko ng hininga. Pinilit kong itoon ang atensyon sa harap ng gilingan. Ilang saglit pa, hindi ko na namalaya na dinalanan naman ako ng aking mga mata sa gawin ni Senyorito Calix. Ayon, sapol, at nagtamang aming paningin. Gaya ko, nakatingin din pala to sa akin. Pinandilatan ko ito, natataranta ko. Nailing-iling na muli kong isinentro ang sarili sa harapan. Anong problema nun? May kakaiba kasing hatid ang tingin na Senyorito Calix o ako lang tong nag-iisip na may kakaiba? Hindi ko alam. Padabog kong binilisan ang ikot ng gilingan para maibsan ang kabatensyon na nadarama ko. Dahil sa bilis ng ginawa kong pag-ikot ng gilingan, tumalsik tuloy sa mukha ko ang malagkit na bigas. Napabulyaw ako. Anak ng... Nang marinig na Senyorito Calix ang pabiglang bulalas ko, maagap tong gumawi sa kinaroroonan ko. Na makita nito ang itsura kong puno ng malagkit na bigas. Naging mabilis ang kilos ito at kumuha ng pamunas sa isang tabi. Maingat na pinunasan ng mukha ko. Sobrang lapit na damang-dama ko ang mainit na enerhiya na nagmumula sa katawan ko. Dama ko rin ang kaliwang kamay nitong na nakahawak sa pisngi ko. Kahit kailan ang tanga mo talaga, Desra. Mahinang sermon nitong abala sa kapupunas sa mukha ko. Hindi ko mawari pero nakita ko naman ang malambot na katangian ng amo ko. Meron tong tinatagong kabaitan. Nakatitig lang ako sa mukha nito. Habang abala nitong tinatanggal ang ilang malagkit na bigkas na dumapo sa bangs ko. Dinuduyan na naman ang puso ko. Senyorito? Umungol to at nagpatuloy sa pagtuyo ng bangs ko. Ngunit wala akong maapuhap na sasabihin. Gusto ko lang tawagin to. Ano? Wala. Next time be careful. Kaya lang palagi ako nadadawit sa mga gulo mo eh. Dahil sa kung san-san tumatakbo yung utak mo. Pangaral pa nito sa akin. Pinilantik na naman ito ang noo ko. Ayun, nalukot muli ang mukha ko. Lumabas na naman ang pangit itong ugali at napasimangot ako. Padabog at nagmamaktol kong inagaw dito ang hawak na pamunas. Akin na nga. Kung wala ka na ibang sasabihin, dun ka na nga. Taboy kong naiirita.
Okay, okay. Sumusukang umatras ito at bumalik sa ginagawa. Lihim akong napangiti. Napangiti nang hindi ko nga namamalayan. Handa ng lahat ng kakailanganin ko sa paglalako. Nakaayos na ang bibingka sa loob ng basket. Suot ang simpleng blusa, palda na mahaba at pares ng rubber shoes. Naghihintay ako kay senyorito. May kausap to sa cellphone. Just pick me around 6 in the evening, Kanor. Tura nitong sinulyapan ako saglit. I have a very important meeting to attend to. Matabang nitong patuloy at saka ini-off ang cellphone. Pagkatapos, sigurado kang sasama ka sa akin? Ang init sa labas, senyorito. Ulit kong tanong sa amo ko. You asked me that almost a million times, stupid. Of course, hindi pa rin magbabago ang sagot ko. Sasama ko 100% sure. Sabi nitong mabilis ang umayos ng tayo na animo sa sabak sa isang gera. O sige, basta usapan natin, wag kang magrereklamo at tumahimik ka lang sa tabi ko, senyorito. Babala ko dito. Come on, ang dali lang na pinapagawa mo. Kayang-kaya kong manahimik. Mayabang na saad pa sa akin. O sige, tayo na. Sabi kong akmang bubuhatin ng basket pero bigla akong napatigil at may naalala. Teka, pigil ko at gumawi sa loob ng maliit naming silid. Nagkibit balikat tong sinundan ako ng tingin. Nang makalabas ako'y bitbit kong isang pink na sombrero, sabay abot dito. Ayan! And what is this? Tanong nito sabay tanggap ng sombrero. Sombrero? Pa-epal kong sagot. Yeah, I know. Isuot mo yan. Mahirap na't baka pagkaguluhan ka pa sa daan. Endangered species pa naman yung lahi mo, senyorito. Sabi kong pairap pagkatapos binuhat ko na ang basket na punong-puno ng parindang bibingka. Natigilan ako at hindi na agad nakuha ang sinabi ko. Sabi ko, gwapo ka. Kaya kailangan itago ang karisma mo. Am I? Isang malapad na ngisi ang nakita ko sa labi nito at sinuot ang pink na baseball cap ko. Tas mukhang na naman upang magpantay ang mukha namin. Diyos por santo! Napaatras ako ng kaunti. Naalala ko ang nangyari kanina sa kusina. Hanggang ngayon, presko pa rin sa pakiramdam ko ang halik na ginawad na senyorito sa labi ko. Senyorito, huwag kang dumukwang ng basta-basta. Pinamulahan ng pisngi ko. Napahigpit ang hawak ko sa basket. And why are you blushing? Tanong nitong sinuyod ang mukha ko ng malapitan. Are you still thinking about the kiss that we shared? Nahihimigan ko ang panunokso sa boses nito. Hindi Seriously, you cannot lie to an expert like me. Hindi nga. Os, you want to taste my lips? Again, I can offer. Inusog na nito ang paa papalapit sa akin, tapos gumiti ng pilyo. Tumingkad ang tenga ko sa pang-asar nito at mas lalong namula ang pisngi ko. Wala akong planong tikman muli ang labi mo, senyorito, dahil hindi ka masyadong kagalingan humalik? Oo, hindi masyado. Nagkabuhol-buhol ang dila na singhal ko. What? Hindi ako magaling? Tila ba nadaraan ng malakas na ipo-ipo ang itsura ng amo ko nang marinig ang sinabi ko? Ibig kong batukan ng sarili, bakit yun pa ang lumalabas sa bibig ko? Anak ng... Dali kong inayos ang tayo at tumikim. Taas noong nilampasan ko ito. Wala na akong tamang isip upang bawiin na sinabi ko kaya paninindigan ko na. Oo, hindi ka magaling. Pahabol ko pa. Isara niyo po ang pinto. Naiwan sa senyorito Calix na nakasunod tanaw sa akin, tila kinapapang sariling isip. Sobrang laking insulto sa pagkalalaki nito ang sinabi ko. Aba, ganti-gantihan din pag may time. Am I not an expert? I doubt it. Kikibot ni Calix na halos hindi makapaniwala sa komento ng kanyang maid. Senyorito, ilock niyo na po ang pinto. Muli kong saad mula sa hindi kalayuan. Nailing-iling na sumunod to sa utos ko at saka sumunod na sa akin. Nagsimula na kaming maglakad sa isang makitid na eskinita. Kita ko pa kung saan dumadapo ang paningin ng amo ko. Naninibago to sa lugar. Palibhasa, pawang malalaking building at bahay lang nakikita nito at hindi squatter. Bibingka po, Ale, Manong. Mataas ang tono ng boses ko habang naglalakad kami sa kanto. Halatang nagulat to sa ginawa ko. Do you have to do that? I mean, to shout? Nag-aatubiling tanong nito sa akin. Oo, nahihiya ka? Umuwi ka na nga, senyorito. Taboy ko dito. No, I am just being curious, okay? Hi po, nanay. Bibingka po. Muli kong alok na may nasalubong kaming isang matanda, si Aling Bita. May mga ilang bata rin na sumulubong sa amin. Ate Diday, pabili po. Si Totoy na bunsong kapatid ni Wena kasama mga ilang kaibigan nito. Kaya agad kong binaling ang paningin sa bata. Sabay taas ng kilay.
Oh, kita mo na. Kapag naglalakad ka lang dyan sa tabi, may bibili ba? Patutsyad ako na may halong pagmamalaki. Kita ko tumango-tango ito na akala mo nakadiskubre na napakahalagang bagay. Ilan pong sa inyo na ibita? Baling ko sa matanda sa aking harapan. 3 supot, Neng. Sagot nito at bumaling ang paningin kay Senyorito Calix. Aba, Ining, nag-asawa ka na pala? Biglang tanong ni Aling Bita sa akin. Nasa med at bahagya ako natigilan sa tanong nito. Di ako nakapaghanda dun ah. Ho? Wala sa oras na napasulap ako kay Senyorito Calix. Di ko na ikoble ang namumula kong pisngi. Kita ko nakatingin ang amo ko sa akin na may ngiti sa labi. Naparunok tuloy ako. Di ko alam isasagot ko kay Nay Bita. Nay, amo, boyfriend po niya ako, Nay. Singit na Senyorito Calix sa tanong na matanda. Nagulat ako, anong boyfriend? Parang gustong magsay ng puso ko sa narinig. Parang tanga lang ako nakatayo habang hinahalongkat ni Aling Bita ang paninda ko dahil sobrang nablangko ng utak ko. Aba, Diday, kay gwapong bata naman ito. Puri pa ni Nay Bita kay Senyorita. Sinuy nitong binata mula ulo hanggang paa. Salamat po, Nay, si Senyorito Calix. Ito mismo nagbigay ng bibingka sa matanda at nagsukli dahil naninigas na lamang ako. Tas binigyan na naman ito si Totoy at ito na rin ang nagkusang magsukli sa bata. Salamat po, kuya, si Totoy na tumalikod. Ako naman natiling naninigas pa rin. Hey! Biglang pukaw na senyorito sa akin. Bahagya nitong nilapit ang palad sa harap na mukha ko. Napansin kasi nito ang pananahimik ko. Po? Dali ako nagbawi at nagsimulang maglakad ng halos liparin ko ang kanto. Anong iniisip mo? Pangulit nito na sinabayan ako sa aking mga hakbang. Ha? Bakit mo sinabi kay Nanay Bita ang boyfriend ko ta, senyorito? Inis na tanong ko na patuloy lang sa paglalakad. Isang nakakalokong tawa ang pinakawalan nito, pilit tinahabol ang hakbang ko. Don't tell me, you misinterpreted it. Oh, come on, what I mean boyfriend as in boy-friend. Pagko-correct pa nito. Napahinto ako kakahakbang mula sa narinig. Pinamulahan tuloy ako sa sobrang eksahirada ng aking iniisip. Nahihiya ako. Biglang nagsikip ang dibdib ko sa narinig mula sa amo. You stupid. Bulong nito na muli na naman pinalantik ang noo ko. Ngunit hindi ako umalma. Parang namanhid kasi ang kalamnan ko at wala na akong nararamdaman. Parang umaasa at akong may mas mahigit pa. Ang tanga lang. Pilit na tumango-tungo ako na mas nilakihan ko ang mga hakbang. Gusto kong mauna dito pang di nito makita ang pamamula ng pisngi ko at ang pangislap konti ng gilid ng mata ko. Wait, ang bilis mo naman maglakad? Reklamo nito. Para tayo makabenta niyan, halos hindi ka na nga humihinto. Baliktad nito sa sitwasyon. Bilisan mo na kasi dyan. Sabi kong pinilit hindi gumaralgal ang boses. Hindi ko na inabala ang sariling bumaling dito at patuloy na hahakbang sa kung saan na direksyon. Bakit ba parang maiiyak ako? Dahil ba sa narinig ko mula dito? Bakit naman ako nag-i-expect na mas malalim pa? Lupa lang naman ako samantalang ito nga ay langit. Bakit naman ako nag-i-expect? Isang malalim mahininga ang aking pinakawalan upang makabawi sa kabaliwan ng iniisip ko. Kailangan umakto ko sa naaayon. Parang tanga lang. Bakit ba nakakapanibugo ang sinabi ni Senyorito Calix? What is wrong with you, stupid? Tanong nito na maabutan ako. Are you tired? Oo, masakit ng balikat ko kaya ikaw na muna magdala nito, senyorito. Marahas kong binigay dito ang basket at di nagatubiling naon nang maglakad. Kukontra pa nga sana ang binata pero nauna na akong humakbang kaya sumusuko, sumunod na lang to sa akin bitbit ang basket. Ilang oras ng paglalako namin ay isang supot na lang ng bibingka. Nasa loob ng basket bitbit pa rin ng binata. Wow! Isa na lang customer ang kailangan natin. Nakangiting bulalas ko. What? Ubos na? How is it possible? Gulat na sabi ng binata na hinalungkat ang laman ng basket. Tatango-tango kong sinulyapan to. Sobrang mabenta tayo ngayon, senyorito. Siguro ikaw nagdadala ng swerte. Walang prenong saad ko na sinabayan ng ngiti. So, I am your lucky charm? Ngumiti ito na tiningnan ko. Ngingiti-ngiting tinanguan ko ito. Talaga? So, pwede akong sumama ulit? Hindi. Dali kong tanggi. Ha? I thought I'm your lucky man. Hindi ba pwedeng sumama ulit? Senyorito, hindi po dito umiikot ang mundo mo. Pansamantala lamang po ito. Well, sa bagay, nagkibit balikat na lamang na sang-ayon ito. Nakita ko si Jessa, kaklase ko ng elementarya.
Dali kong binawi ang hawak na senyoritong basket. Plano kong ibenta sa kaibigan, Jess. Ngunit mahigpit ang pagkakahawak ng senyorito sa basket. Senyorito, akin na. Ibenta ko na tong panghuli. No. Akin na sabi eh. Perasahan kong kinuha ang basket. No, you stupid. Pagmamatigas nito. Akin na. No, don't sell it. Bakit? I will buy this, sabi ng binata. Mabilisan dinukot ito ang bibingka sa loob ng basket. Nagsalubong ang kilay ko sa inakto nito na parang naubusan limited edition na isang produkto. Akala ko ba ayaw mo ng lasa niyan? Sumbat ko. Yeah, I don't like this but Joy liked this so I'm planning to buy this for her. Dahilan nitong hindi makatingin sa akin ng diretso. Napasimangot ako. Mabuti pa sa Joy. May pasalubong. Ako. Buong araw kasamang asungot na to at wala pa rin akong napapala. Nag-atabiling napaungol na lang ako at sumang-ayon kay Senyorito Calix. Yes, Joy likes this. Depensa pa nito. Mas lalo tuloy na nagsalubong ang kilay nito. At napaka-defensive nito. Hindi naman ako nagtatanong. Hindi ko na lamang inintindi ito at gumawi ako sa isang food stand sa may kalye. Para akong planong ilibre na Senyorito Calix ng kwek-kwek at tempura at kung ano-ano pa na street foods. Sumisipol na binuksan ni Calix ang sasakyan niya na kanina pa nakaparada sa isang kanto. Masaya siyang pumasok sa loob ng kotse habang bitbit niya ang bibingkang gawa ni Desra. Buong araw niyang kasama to at di niya bukod akalain na nakakalibing pala ang gawin ng tangmaid niya. She dared him to eat street foods though, and he did not expect that it was quite delicious. Ubod-lapad ng ngiti ang sumilay sa labi ni Calix habang pabalik-balik ang senaryo sa isip niya. She's unpredictable, Paula. Bulong niya sa hangin. He enjoyed her company a lot. Sobrang saya at parang pinunan nito ang matagal ng kulang sa pagkatao niya. Desra is cute when she is mad too. Lalo na pag nagbablush ang dalaga at mas gumaganda to sa paningin niya. Mas lalo pang lumapad ang ngiti sa labi ng binata dahil di niya malimutan ang mainit na pagtanggap ng ina nito sa kanya. Inay Myrna treated him as her son. Napangiti siyang parang baliw at sadya. Nakalimutan si Canor na kanina pa nakamasid sa kanya sa driver's seat. Masaya siya. Masayang masaya. He wants to experience it again and again. Senyorito? Biglang tawag ni Canor sa kanya. Halos sumiwalay ang kaluluwa ni Calix sa tindi ng gulat. Oh God, Canor, are you planning to kill me? Saway niya sa lalaki. Halos mabitawan niyang bitbit na bibingka. Wala sa oras na napasapo siya sa kanyang dibdib. Lihim na napangiti si Canor na nakatuon sa kanya na nasa backseat. Canor? Opo, senyorito. What do you think, Desra, for me? I mean, just never mind. Let's go.